Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Purihin at pasalamatan natin ang poong mahal na Nazareno. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang pagtatalaga sa tinaguroang simbahang palasyo ng Roma. Ang Arskibastika ni San Juan Laterano. Ito isa sa mga 4 na malaking simbahan ng Vatican. Kung ang St. Peter Basilica ay kilala kung saan nagmimisa palagi ang ating Santo Papa, ang ipinagdiriwang natin naman ngayon na Basilica ni San Juan ay kilala kung saan ang ating Santo Papa ay doon nakatira. At itong basilikang ito ay ang ina at ulo ng lahat ng simbahan sa Roma at ng buong simbahan ng buong daigdig. Kaya po mga kapatid, ang pagdiriwang ng kampistahang ito ay nagbibigay halaga sa templo, ang simbahan. Una, ang templo o ang simbahan ay bilang banal na tahanan ng Panginoon. Sa loob ng templong ito, sa loob ng dambanang ito, ito ang tahanan banal ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Kaya po sa loob ng simbahan, mararamdaman natin ang tunay na presensya ng ating Panginoon. Dito tayo pumapasok sa loob ng dambanang ito. Hindi lang sa dambanang ito, kundi sa lahat ng simbahan, mararamdaman natin ang tunay na kabanalan, ang presensya ng ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig at awa sa atin. It doesn't mean, no? It doesn't matter na kung tayo man ay mga makasalanan o may maraming nagawang pagkakamali, pumasok ka sa templo ng Diyos. At doon mo mararamdaman ang pag-ibig at awa ng Diyos. Dahil sa tahanang ito ay ang tahanan ng Diyos at mababanaagan mo ang kanyang kabanalan. Kaya nga po, sa Ebanghelyo, galit na galit ang ating Panginoong Hesus. Dahil ginawang palengke ba naman ng ibang tao ang simbahan. Hindi nila nirespeto. Kaya, anong ginawa ni Jesus? Galit na galit siya doon sa mga taong hindi nirespeto ang tahanan ng Diyos. Pinatubayan niya, no? Kaya dito mga kapatid, nandito tayo ngayon sa loob ng templo ng ating Panginoon. We seek refuge. No? Na sa lahat ng ating mga pinagdaanan, alam natin na may lugar tayong pupuntahan. Kung ano man yung mga pinagdaanan mo ngayon. Kung ikaw man ay humarap sa matinding pagsubok, problema, alam natin na may lugar tayong pupuntahan na kung saan doon natin idadaing lahat ng ating mga sakit. Dahil alam natin na sa loob ng templong ito, ang Diyos ay nakikinig. Pinakikinggan tayo ng Diyos. At bago tayo aalis sa loob ng templong ito, ibibigay ng Diyos ang mga biyaya, kalakasan, upang paglabas mo
sa templong ito, ikaw ay magsimula uli ng may pag-asa, kalakasan, na humarap sa pagsubok. Pangalawa, ang templong ito ay ang katawan ni Kristo. Sa pagpasok natin sa templong ito, binubusog tayo ni Jesus, hindi lang pisikal, kundi espiritual. Binibigay niya sa atin ang kanyang dakilang katawan, no? Ang Eucharistia. Mga sakramento na alam niya ito'y makakatulong sa iyo. Pinapalakas tayo ni Jesus, lalong-lalo na ang sakramento ng kaniyang kabanal-banalang katawan. Sakramento ng pagbabalik loob. No? Maraming sakramento ang ibibigay sa atin ng Diyos na alam niya na ito'y makakabuti at magbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya mamaya-maya, tatanggapin natin si Jesus. Tatanggapin natin siya. At sa pagtanggap natin sa Kanya, binubusog tayo ni Jesus. Hindi lang pisikal, kundi espiritual. Upang paglabas natin dito sa templong ito, magkaroon tayo ng panibagong lakas, pag-asa, upang humarap sa lahat ng mga pagsubok at suliranin ng buhay. Pangatlo, sa templong ito ay ang panananahan ng Espiritu Santo. Kaya po mga kapatid, hingin natin ang tulong ng Espiritu Santo. Napapalakasin tayo, pasisiglahin tayo sa ating pananampalataya. Na kung tayo man ay nangihina na sa ating pananampalataya, humingi tayo ng tulong sa banal na Espiritu Santo upang sumigla ulit tayo. Kung tayo man ay maraming mga tanong sa buhay, may mga pagkakataon na tinatanong natin ng Diyos kung bakit nangyayari sa akin ito. May mga pagkakataon, sitwasyon sa buhay na nangyayari sa iyo na hindi mo urok bakit sa iyo nangyayari. Tanungin, hingin natin ang biyaya ng Espiritu Santo upang liwanagan tayo na sa iyong pinagdaanan ngayon, kung ikaw man ay humarap sa matinding pagsubok, yan pala ay ang daan upang mas lalo ka pang lumapit sa Diyos. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos. May lugar tayo na pupuntahan na kung tayo man ay litong-lito na, hindi na natin alam kung ano ang ating gagawin. May lugar tayong pupuntahan, ang templo na ito. Dahil alam natin na sa pagpunta natin dito sa templo, sa kanyang banal na dambana, papakinggan tayo ng Diyos. At para hindi sayang yung mga panalangin natin, yung mga pinagdaanan natin, itaas natin ito sa Diyos. Itaas natin lahat ng ating mga panalangin dahil lang Diyos ay pinapakinggan niya tayo. Alam niya ang bawat puso. Alam niya lahat ng iyong mga pinagdaanan. Kaya nga po ang hamon sa atin na sa paglabas natin sa templong ito, hindi sayang ang pagpunta natin dito. Ang pagtaas natin sa ating mga panalangin
dahil ipagkaloob sa atin ng Diyos ang mga biyaya, kalakasan, na alam niya ito'y makakatulong sa iyo. Kaya nga po, ang hamon sa atin na paglabas natin sa dambanang ito, tayo nawa ay mga buhay na saksi ng pagpapala, pag-ibig at awa ng Diyos sa ating kapwa. Ipamalas natin ito, yung natamo nating mga pagpapala, pag-ibig at awa ng Diyos sa atin. Atin ding itong ipamalas. Ibahagi natin ito sa ating kapwa. Kaya po mga kapatid, hindi po nasasayang ang inyong pagpunta sa loob ng dambanang ito, sa dambana ng ating poong mahal na Jesus na Nazareno. At sa paglabas natin, pag-uwi natin, ipagkaloob ng Diyos ang mga biyaya, kalakasan na alam niya ito'y makakatulong sa iyo. Amen.